Mainit na usapan ngayon sa showbiz world ang tila tension sa likod ng kamera ng Batang Quiapo. Hindi dahil sa eksena sa serye, kundi dahil umano sa selos na naramdaman ni Julia Montes kay Maris Racal dahil sa malapit nitong pakikitungo kay Coco Martin. Kung makailan lamang ay nagbigay ng interview si Maris Racal kung saan hayagan niyang ipinahayag ang kanyang paghanga sa aktor na si Coco Martin. Para sa ilan, isa itong inosenteng payag na respeto sa kapwa-artista, pero para sa iba, lalo na sa mga mapagmatyag sa likod ng eksena, may mas malalim na umanong dahilan kung bakit biglang aktibo si Julia sa mga taping ng Batang Quiapo, isang bagay na bihira raw mangyari noon. Hindi pa man natatapos ang mga espekulasyon sa umano'y dating ugnayan ni Maris kay Daniel Padilla, isa na namang intriga ang pinuputok ng ilang mga showbiz insiders. Ayon sa mga ulat, tila hindi na lang simpleng co-star ang tingin ni Maris kay Coco Martin. Mula sa simpleng paghanga, binibigyan na ito ngayon ng mali siya, lalo na't mas napapadalas daw ang kanilang mga eksenang magkasama, maging on-cam o off-cam. Ang ilan ay nagsasabi pa na tila may pattern ng actress, halos lahat daw ng lalaki na nakakasama niya sa proyekto ay nauugnay din sa kanya sa totoong buhay. Ang mas kapansin-pansin pa raw ay ang presensya ni Julia Montes sa mga taping ng Batang Quiapo na ayon sa mga tagaloob, bibihira lang talaga itong magpakita noon. Pero nitong mga unang linggo ng Oktubre, palaging nakikita si Julia kasama ni Coco kahit pa sa malalayong lokasyon ng kanilang shoot. Ang tanong tuloy ng marami, dahil lang ba ito sa suporta bilang asawa o may pinag-uugatang selos na ba talaga? Bagamat walang kumpirmasyon mula sa kampo ni Julia, ang mga tagahanga ay hati ang opinyon. Ang iba ay nagsasabing natural lang na bantayan ni Julia ang asawa, lalo na't napapabilibutan ito ng mga actress tulad ni Maris. Samantalang ang iba naman ay naniniwalang nagkakataon lang ang lahat at masyado lang pinapalaki ng media ang sitwasyon. Sa kabila ng mga usap-usapan, may mga netizens na pumapanig kay Maris. Para sa kanila, walang masama sa paghanga ng isang artista sa kanyang co-star. Ayon sa kanila, hindi magiging matagumpay ang isang proyekto kung walang respeto at chemistry sa pagitan ng mga artista. Isang netizen ang nagsabi, normal lang humanga kay Coco. Halos lahat na nakatrabaho niya naapektuhan sa husay at professionalism niya. Huwag niyong masamain si Maris. Pero syempre, hindi rin nawawala ang mga panoring mata sa social media. May nagsasabi pang user daw si Maris na sumasabit sa mga sikat na lalaki para mapalakas ang kanyang karir. Kasabay ng mga intrigang ito, mas nagiging intense din ang mga eksena sa Batang Quiapo. Isa na rito ang matapang na portrayal ni Maris bilang si Ponggay na nagpanggap bilang hawker upang mahuli ang sadistang kontrabidang ginagampanan ni Barong Geister. Sa isang teaser na episode, makikitang muntik nang mapahamak si Ponggay sa kamay ni Baron kung hindi siya nasagip ni Tanggol. Maging ang mga dating tension sa pagitan ng karakter ni Maris at ni Tanggol ay tila napalitan na ng unting-unting pagkakaunawaan. Sa isang eksenang kinikilig ang mga viewers, makikitang pinasakay ni Tanggol si Ponggay sa kanyang motorsiklo. Eksenang para raw sa iba ay reminiscent ng pelikula ni Tom Cruise at Cameron Diaz. Sa ngayon, nanatiling tahimik si Julia Montes sa issue habang si Coco Martin naman ay walang sinasabi ukol sa mga ligasyon ng silusan sa set ng Batang Quiapo. Pero kung ang batayan ay ang galaw ng mga tao sa paligid nila, marami ang nagsasabing baka may tension na ngang unti-unting umuusbong. Marami ang nagsasabing ito ay isang klasikong senaryo ng Art Imitates Life kung saan ang on-screen na drama ay tila may kakagat na real-life drama. Ang tanong ng badla ngayon, may dapat bang ipag-alala si Julia Montes o sadyang masyado lang tayong judgmental sa mga babaeng kayang magsalita at magpayag ng paghanga sa kapwa? Ang mga pangyayari sa likod ng kamera ng Batang Quiapo ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahirap para sa mga artista na paghiwalayin ang trabaho at personal na buhay. Minsan, kahit inosente ang mga intensyon, nabibigyan ito ng mga mali siya. At minsan din, ang totoo ay natatabunan ng haka-haka. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag sa ratings ang Batang Quiapo at patuloy na sinusubaybayan ng mahigit kalating milyong mga viewers online. Ang mga bagong karakter, mga eksenang bakbakan at masalimuot sa kwento ay patunay na kahit may kontrobersya, nanatiling buhay ang kwento at ang kilig ng mga karakter. Kaya sa tanong na may dapat bang ipag-alala si Julia Montes kay Maris Racal, ang sagot abangan natin sa susunod na kabanata sa harap ng kamera o sa likod nito.